Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Lumutang sa NBI ang tatlo pang may bahagi umano sa ginawang rehabilitasyon sa lumubog na MT Princess Empress na dating MT Dorothy 1. May design flaw o problema raw sa barko na dahilan kung bakit madaling nakakapasok ang tubig sa barko tuwing papalo ang malalaking alon. Ang orihinal na itsura ng barko, ipinakita rin sa GMA Integrated News. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Ito ang itsura ng MT Dorothy 1. Kuha ang larawang yan noong November 2019, ilang buwan bago kinumpuni at binigyan ng makeover noong February 2020. At mula sa pagiging MT Dorothy 1 na isang lumang LPG marine tanker na umano'y 50 taon na ang tanda, nabigyan ng bagong buhay at naging MT Princess Empress, isang oil tanker. Pero 3 taon matapos ang kanyang makeover, ang MT Princess Empress lumubog sa dagat sa May Mindoro. Karga ang mahigit 900,000 liters ng industrial fuel oil na tumatagas at kumakalat na sa ilang probinsya. Kanina, dumating sa tanggapan ng NBI ang 3 bagong testigo kaugnay sa pagkukumpuni ng MT Dorothy. Nagbigay sila ng sinumpang salaysay tungkol sa kanilang naging papel sa pagbabagong anyo ng barko. Kasamahan sila ni alias Dodong, na unang nagsiwalat ng makeover ng MV Dorothy sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News. Sa kwento ni Dodong sa NBI, binanggit niya na ang isa sa may tuturing na design flaw ng barko ay ang mababang pwesto ng butas ng angkla ng MT Princess Empress. Dahil sa mababa nitong pwesto, madaling nakakapasok ang tubig sa barko sa tuwing papalo rito ang malalaking alon. Alon, malakas. Pinampas ng alon eh. Dumaan raw sa may kadina yung tubig. Kaya napuno yung perfect. Sabi raw ng mga tao doon, itaas yata yung winch para pag ginampas man ng alon, hindi papasok sa tangke. Hindi man nasunod. Nagkaroon din daw siya ng alinlangan ng iutos ng may-ari na gawin na lamang na tanker ang barko imbis na gawin itong tagakarga ng buhangin na orihinal nitong disenyo. Ito alanganin sir kung tutuusin kasi tanker yun eh. Dapat bago lahat kasi dangerous cargo eh. Ang karga. Ay hindi man napalitan yung iba. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng RDC, Real Marine Services Incorporated, ang may-ari ng MT Princess Empress. Pero nauna na silang tumanggi magkomento sa alikasyong luma at pang-scrap na ang barko at sa alikasyong gagamitin dapat itong pangbiyahe ng buhangin. Sa ngayon, patuloy ang pangangalap ng mga dokumento at ebidensya ng NBI katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa kanilang case build-up sa naturang insidente. Sabi naman ng DOJ, pinag-aaralan na ang paghahain ng reklamo laban sa may-ari ng MT Princess Empress. Civil liabilities, criminal liabilities, and administrative liabilities. So nagbuo tayo ng isang interagency committee. So we will wait for reports from these involved agencies dun sa kanilang scope para po magkaroon tayo ng mas malinaw na picture dito sa ating issue ng oil spill. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. 2 linggo matapos may masabat na sako-sakong asukal sa Subic Bay Freeport Zone. May nabisto na namang mahigit 80 milyong pisong halaga ng asukal na ikinubli sa kargamentong idineklarang goma. Nakatutok si Cedric Castillo. Sako-sakong asukal ang nasabat ng mga operatiba ng Department of Agriculture at Bureau of Customs sa Subic Bay Freeport Zone nitong March 15. Imbes kasing asukal ang nakadeklara sa kargamento, rubber o goma na gamit sa paggawa ng swelas ng tsinelas at sapatos. We've apprehended 15,648 bags of refined sugar. Country of origin is it came from Hong Kong. Estimated value namin is about 86 million pesos. Blatant, no? Wala man lang. Yung iba kasi nag-smuggle, they pretend at least, no? Tinatago man lang sa likod or sa gitna ng container. But this one, when we opened it, it's really sugar.
Aabot sa 800,000 kilo ang nakumpiskang refined sugar. Nakapangalan ang shipment sa isang kumpanya na nasangkot na rin sa di umano'y smuggling ng asukal, sibuyas at iba pang agricultural products na na-recover naman sa Manila International Container Port kamakailan. Suspendido na raw ang mga permit ng naturang kumpanya ayon sa BOC. Ito na raw ang ikatlong kargamento ng di umano'y smuggled na asukal na nasabat sa Port of Subic ngayong buwan. 2 linggo pa lang ang nakakaraan nang may masabat namang 30,000 sako ng asukal na idineklarang construction materials. Same modus kasi. So we're thinking this belongs to the same syndicate or the same group. Binibigyan na po natin ng sistema on how to dispose of that. No? We wrote already the Secretary of the Department of Finance na kung pwede natin po itong mabenta sa atin pong mga kadiwa stores. Dahil sunog na ayon sa Bureau of Customs ang modus ng mga nasangkot na consignee, mino-monitor daw ngayon ng ahensya ang iba pang mga kumpanya na maaaring kuntsabahin ng mga gustong magpasok ng agricultural products sa bansa sa iligal na paraan. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Umabot na sa Calapan, Oriental Mindoro ang oil spill mula sa MT Princess Empress. Ipinatatawag ng Justice Department ng Marina para magbigay linaw sa isinasagawang investigasyon kaugnay ng lumubog na barko. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. May bakas na rin ng langis sa dalampasigan ng barangay Navota sa Calapan, Oriental Mindoro na agad namang nilinis ng Philippine Coast Guard. Sa malapitan, kita sa buhangin at oil spill boom ang tinatawag na tar balls o langis na hugis bato. Pinaniniwala ang bahagi ito ng tumagas mula sa lumubog ng MT Princess Empress. It's not that much compared to the other areas. So we were able to clean it up already po. Dilataga na rin ang dalampasigan ng improvised oil spill boom na ginawa ng mga residente at lokal na pamahalaan mula sa Dayami. Bawal na ang pangingisda sa barangay. Dahil apektado ang kabuhayan ng marami, ikinadismaya ng Oriental Mindoro Governor na nadagdagan ang apektadong lugar sa kanilang probinsya. Ipinatatawag naman ng Justice Department ang mga kinatawan ng Marina o Maritime Industry Authority para magbigay linaw sa ginagawang investigasyon sa paglubog ng MT Princess Empress. Ang Marina ang nagbibigay ng permit sa mga barko para makapaglayag. Ito ay matapos lumapit sa NBI ang isang nagpakilalang bahagi siya ng team na nag-convert umano ng barkong MT Princess Empress mula sa lumang barko na may pangalan daw na MT Dorothy. Meron silang inspection dapat dyan. I want them to walk us through it. Bring everything about the Princess Empress that they have on file and everybody who has something to do with the process. Naunang sinabi sa GMA Integrated News ni alias Dodong na ginawa ang barko noong 2020 sa Navotas City sa Metro Manila. Pero sa Certificate of Philippine Registry ng barko, nakalagay na ginawa ang barko sa Rail Town Site Shipyard sa Mariveles, Bataan noong 2022, kaya mag-iimbestiga ang Marina. Makikipagtulungan din daw ito sa DOJ. Sabi ng Justice Secretary, maaring maharap sa civil and criminal cases ang may-ari ng barko na RDC Rail Marine Services kung lumabas na hindi ito nagsabi ng totoo. Nauna nang pinabulaanan ng RDC ang aligasyong luma na ang kanilang barko. Sabi pa nito sa bagong pahayag, nag-comply sila sa requirement at certified daw sila. Nag-register raw sila sa local agencies at nabigyan ito ng classification bilang tanker ship. Nakafocus raw sila sa response and mitigation operations sa mga apektadong lugar. Para sa inaasahang dagsa ng mga babiyahe sa Semana Santa, magbibigay ng special permit ang LTFRB para sa mga bus. May tiniyak din ang ahensya sa ipatutupad na diskwento sa pasahe simula sa susunod na buwan. Diyan tumutok si Joseph Morong. Excited na ba kayong magbakasyon ngayong Holy Week? Ang grupong ito nauna na pala Union, pero kung wala pa kayong plano, mas matagal ang Holy Week ngayong taon dahil idineklara ring holiday ang April 10 matapos si usog ang paggunita sa araw ng kagitingan ng April 9. Baka po umuwi din ng nearby province lang din po. Sa ano po, Bicol po. Pero baka pumunta na lang din po ng Bulacan o ng Baguio. Pahinga na siguro. Hindi na mababakasyon? Hindi na mababakasyon kasi gastos lang na.
Inaasahan na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na marami ang babiyahe ngayong Semana Santa. Lalo pa ayon kay LTFRB Chairman Atty. Chofre Luguaris III dahil raw mas maluwag na ang travel restrictions at dahan-dahang pagbubukas ulit ng ekonomiya. Inaasahan nila na mas maraming uuwi sa mga probinsya para sa 5 araw na bakasyon. Kaya magbibigay ng special permit ang LTFRB sa mga bus at mas mahaba na rin ang itatagal nito. May additional 1 week siya. Considering the holiday on the 10th and remember it's already summer vacation for others. So baka malate yung pagbalik ng ating mga kababayan. Ngayon pa nga lamang may lampas 600 na ng mga bus ang nag-apply ng special permit. Ilalabas ng LTFRB ang special permit bago mag-Holy Week. Sa buwan din ng Abril, inaasahang magsisimula ang diskwento sa pamasahe sa pampublikong sasakyan na ipatutupad ng LTFRB. Paniniguro ng ahensya, hindi mawawala ng kita ang mga tsuper at operator kapag ipinutupad na tinatayang 3 piso hanggang 4 na pisong discount. Katuwang ng LTFRB ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila at sa iba pang malalaking syudad sa bansa sa pagtukoy kung saan mga ruta ipatutupad ang diskwento na tatagal ng 6 na buwan. Kaya sila magdi-discount because nakapaloob sila dito sa program ng service contracting program ay babayaran po sila ng pamahalaan. Pinag-aaralan naman ng LTFRB kung paano nila mamamonitor na magbibigay nga ng discount ang mga jeep. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Binuhusan ng disinfectant bago sunugin ang ilang pagkaing may sangkap na baboy sa Bohol bilang pag-iingat daw kontra sa African swine fever. Ang sabi ng Department of Agriculture, parte talaga ito ng kanilang protocol. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa videong ito, makikitang binubuhusan ng disinfectant ang samot-saring pagkaing gawa o may sangkap na baboy. Kinumpiska ang mga ito sa Tagbilaran City Pier sa Bohol kahapon at iti-turn over sa Provincial Veterinary Office para sunugin. Ayon sa Department of Agriculture, bahagi ito ng protocol para maiwasan ang pagkalat ng African swine fever. Kung may disinfectant, hindi na dapat mag-consume siya. Pag na-consume mo siya na mayroong virus, carrier ka ng ASF. Ipinagbawal na ng lokal na pamahalaan ng Bohol ang pagpasok ng baboy at mga produktong mula sa baboy mula sa ibang lugar. Mahigpit ang pagbabantay sa mga pantalan at paliparan para maprotektahan ang 6 billion hog industry ng probinsya. Hindi bababa sa 30 kilong baboy na ang nakumpiska. Pero ang feeds gi-consider namo na makasod adto ta mokuha sa mga pink area pasabot katong recovery stage na sa ESF. Bilang hudyat na pagsisimula ng Saulog Festival kung saan tampok ang baboy, naging mahigpit ang Tagbilaran City sa kanilang border. Sa pamilyang bayan naman ng Carcar City sa Cebu na sikat para sa kanilang lechon, pinagsaluhan ng mga opisyal ng gobyerno ang iba't ibang putahing baboy. Pagpapakita raw ito na kontrolado naman ang sitwasyon kaugnay ng ASF sa lungsod. Naapektuhan na raw kasi ang kabuhayan ng mga hog raiser at mga naglilitsyon roon. Tulura ka barangay ang identified, but ang tulupod ka barangay, usara pod ka sityo ang affected. Ayon sa Department of Agriculture, malaki ang papel na maaaring gampanan ng publiko para maiwasan ang pagkalat ng sakit ng ASF. Kaya naman para madagdagan ng kaalaman ng publiko, ang Department of Agriculture namamahagi ng mga polyeto kagaya nito. Makikita rito ang mahalagang impormasyon tulad ng mga dapat at hindi dapat gawin para maiwasan ang pagkalat ng ASF. Iwasan na natin ang pagbitbit, even by products ng atin pong, whether it's cook or not, huwag na nating dalhin doon from island to island kasi mahirap pag nag-spread. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Ipinaliwanag ng National Telecommunications Commission kung bakit may mga spam messages pa rin kahit sinimula nang ipatupad ang SIM card registration law. Nakatutok si Ivan Mayrina. Pagmamalaki ng Pangulo sa isang post, 93% na raw ang ibinaba ng mga reklamong natatanggap ng National Telecommunications Commission simula nang ipatupad ang SIM Registration Act. Pero meron pa rin tulad sa kaso ni Sheila na dumarami pa nga raw ang natatanggap na spam text. Hindi ko po siya kasi sir binubuksan eh. Usually pag ganyan po, nakikita ko agad parang ayan mga sa online lang po na jackpot.
Ayon sa Department of Information Communications Technology o DICT, malaki na bawas pero hindi pa talaga tuluyang mawawala ang mga spam text messages hanggat hindi sumasapit ang deadline para sa SIM registration. Meron pa po kasi tayong nalalabing araw, so yung mga unregistered SIM cards po, active pa rin. Ngayon pa lang po, meron ng drastic reduction as far as the spam messages are concerned. But we feel that after the law is fully implemented, it will be drastically reduced. Sa ngayon ay nasa 45.8 million SIM cards o 27% pa lang ng halos 170 million SIM cards sa buong bansa ang rehistrado. Nagbabara-barangay ng araw para makapanghikayat ng mas marami na magparehistro mga cellphone users. Patuloy rin ang pagpapalawak sa Broadband ng Bayan Project na layong bigyan din ng mga liblib na lugar ng access sa internet para sa mga serbisyo ng gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrin na nakatutok 24 oras. Damay pati mga hayop sa oil spill mula po sa MT Princess Empress. Malapitang dinokumento ng Born to be Wild ang epekto sa kanila, kabilang ang pagkabalot sa langis at pagkamatay. Tinutukan yan ni Doc Nielsen Donato. Sinabutan namin patay ang ibon na ito sa dalampasigan. Naagnas na pero kita pa rin ang pakpak nitong balot ng langis. 1 linggo na po ang mula nung nakita yan. Patay na po Patay na po. May ibang ibon namang pinipilit pa rin makahanap ng pagkain kahit pahirap sa paglipad dahil sa balot ng langis ang katawan. Napakagandang ibon nito, no? Coloration is parang indigo blue, metallic blue yung color niya. Tapos yung leeg niya, may collar siyang puti, tapos yung dibdib niya puting-puti. Pag malinis siya, ang gandang ibon. Pero dark brown to black na ang kulay niya. At maging pagkain ng mga ibon, hindi rin ligtas. Buhay pa kaya to? If it's not managed properly, we're looking at years. With proper management, probably it will require 3 to 5 years, but without proper containment, it can last longer than that. So we're looking at decades for complete rehabilitation. Hanggang sa ngayon, hindi pa alam ang epekto sa underwater species ng oil spill dahil delikado pa ang pagsisid dito. Pero patuloy na umaasa ang mga residente na makakabangon muli sila. Giging matatag na lang po sa anumang mga pagsubok na dumarating sa amin. Para sa GMA Integrated News, Doc Nielsen Donato, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Malapit nang magsimula ang taping ng GMA View Collab na Love Before Sunrise. Ang mga bida at nagbabalik tambalang sina Bea Alonzo at Dennis Trillo lalong na-excite sa script reading. Makichika kay Lars Santiago. Sobrang aliwang cast ng GMA Network at View Philippines Collab Project na Love Before Sunrise sa script reading na dinaluhan ng lead stars nitong sina Dennis Trillo at Bea Alonzo kasama si Andrea Torres. Present din ang iba pang cast tulad ni Vanessa Del Moral, Seth Cadayona, Rojun Cruz, Matet De Leon, Nadia Montenegro, Vince Maristela, Cheska Fausto, and Ricky Dabao. Siyempre habang binabasa ko yung script, na-imagine ko siya, di ba? Na-imagine ko lahat ng cast. Pero habang sinasabi na nila na binibigkas na nila yung mga linya, parang mas na tatagpi-tagpi yung puzzles in my head on how this is going to come out. So mas na-excite ako. Very helpful para ma-prepare kami talaga sa first shooting day namin, first taping day. After 20 long years, ngayon lang muling magkakatrabaho sa isang series sina Dennis at Bea at nakakadagdag daw sa excitement na alam ng bawat isa na parehong malayo na ang kanilang narating bilang artista. Si Bea nga raw, pinanood pa ang series ni Dennis na Legal Wives. So pinanood ko ng 2 weeks dire-diretso yung Thank as you. in. So parang kahit from afar, from a distance, I have been rooting for him kasi I know how good of an actor he is. So ngayon na magkasama na kami ulit, parang it's also a big honor for me. Ganun din. Malaking change. Oo, sobrang laking change talaga. At sobrang happy ako sa lahat ng success niya ngayon. Kasi nung first time kami magkatrabaho, nagsisimula pa lang kami pareho noon sa mga careers namin. Perfect timing na makagawa kami ng show dahil alam na namin yung proseso sa paggawa ng TV tsaka ng movies. So feeling ko sobrang equipped na kami.
Bago mag-Holy Week ay may ilang taping days na sina Dennis at Bea. Kaya't handa na raw sila kung sakaling mabago ang holiday plans nila. Si Bea, aalamin muna raw kung ilang araw siyang libreng magbakasyon. Samantalang si Dennis, pwedeng kasama si Jenilyn Mercado at ang kanilang mga anak sa ipinagawa nilang vacation house sa Rizal. Malamang baka nandun kami, although wala pang plano, pero baka dun. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Mainit man ang tagisan on-screen, masaya naman daw ang samahan off-cam ng cast ng first ever ice skating drama ng Kapuso Network na Hearts on Ice. Yan ang chika ni Katatibayan. Mula sa kanilang spins, turns, and jumps, pahusay ng pahusay ang skating skills ni Hearts on Ice lead star Ashley Ortega at ang kanyang co-star na si Sky Chua. Fun, quirky at bubbly si Ashley while skating on ice to the Madonna hit Material Girl. Graceful and elegant naman si Sky. Maraming makikita sa figure skating. We can do a lot of performances in this sport. Hindi lang siya yung parang ballet na malambot lang. So, magugulat na lang kayo sa mga gagawin naming stunts and performances. Kahit isang experienced ice skater na si Ashley, may times pa rin siyang sumisemplang na bahagi raw talaga ng struggle. Pag nakikita ko may sugat ako, katas to ng hirap ko. Bukod kina Ashley at Sky, present din sa special conference ang iba pang cast member ng ice skating serye na sina Kim Perez, Hannah Arguelles at Shuvi Etrata. Gaganap na nakababatang kapatid ni Sian Lim si Hannah, habang BFF niya naman si Kim. Si Shuvi naman ang gaganap bilang Kring Kring, ang BFF ng karakter ni Ashley na si Ponggay. Nagpapasaya lang kay Ponggay kasi si Ponggay ang daming problema. Kaya kami yung mga friends niya palagi nile-lift up siya. Life of the set daw si Shuvi na kahit pa morningan ng taping, laging pasimuno sa paggawa ng TikTok entry. At ang naisipan ni na Shuvi na isayaw sa TikTok, ang victory dance sa Nahara Urduha at Dayang sa Laknib o ni Sanya Lopez at Rochelle Pangilinan sa mga lihim ni Urduha. Nung pinapractice ko siya, ang hirap. Kumemot. Tapos nung nakita ko kasi sa mga nilamisan niya, parang ang lambot lang, lumisrush eh. Ang labot ang katawa, Diyos ko, Lord. Fan din po talaga ako ng Urduha. Yung parang pagiging Pilipino, natural na Pilipino, di ba? Prinsesya siya ng Pangasinan. Na ano nila yung history ng Philippines. So, parang naiintriga din ako. Katatibayan updated sa Showbiz Happenings. Inireklamo ng isang airline passenger sa Office of the Ombudsman ang dalawang immigration officer matapos siyang maiwan ng flight dahil daw sa haba ng interview. Wala pang sagot yan ng Bureau of Immigration, pero nagsorry naman sila sa isa pang pasaherong naiwan din at hinahanapan pa ng immigration ng yearbook. Nakatutok si Maki Pulido. Noong Disyembre, nag-viral online ang kwento ng freelance writer na si Cham Tanteras na na-offload o hindi nakasakay sa kanyang flight pa Israel dahil natagalan daw siya sa immigration interview. Bukod sa maraming tanong, hiningan pa raw siya ng yearbook. Hindi naman ako magdadala ng mabigat na yearbook while traveling, kahit saan pa. Sabi niya, if you didn't bring your yearbook, do you have your graduation photo with you? Kalaunay pinayagan siyang bumiyahe pero hindi nakaabot sa orihinal niyang flight. Ang naranasan niya ni Cham kapareho daw ng naranasan ni Rie nitong Enero nang bebiyahe sana pa Taiwan para makipagkita sa mga kaibigan. Nang malaman daw ng immigration officer na dati siyang nagtrabaho sa Dubai, marami raw tinanong sa kanya tungkol sa pag-OFW niya. Kinailangan din daw niyang sumailalim sa ikalawang interview o secondary inspection. Sobrang haba na po ng pila kasi marami na pong Pilipino na for second interview. So sabi ko, hala ma'am, 10 o'clock na, 10:30 po yung boarding ko. Ay, pasensya na, may pila tayo, pang number 7 ka. Pagkatapos ng 1 oras at kalahati sa second interview, pinayagan ng makalampas ng immigration si Rie, pero hindi na niya nahabol ang kanyang flight. Bumili siya ng bagong ticket para matuloy ang bakasyon sa Taiwan. Magrereklamo daw sana siya sa Bureau of Immigration pero hindi niya raw makontakt ang tanggapan. Pero naghain na siya sa ombudsman ng reklamong grave abuse of authority laban sa dalawang immigration officer. Wala pang pahayag ang Bureau of Immigration sa kaso ni Rie. Pero ang immigration officer na humingi ng yearbook kay Tanteras, inimbestigahan
iniimbestigahan na at nare-assign sa back office ng ahensya. Sabi ng Bureau of Immigration, hindi ito panghaharang, kundi proteksyon para sa mga paalis na pasahero, lalo raw ngayong nauuso ang trafficking ng mga cryptocurrency scammer. The landscape now of human trafficking is very different from what it was before. Nagre-recruit po ngayon ay yung mga professionals, magagandang trabaho dito sa Pilipinas, come from good families with good backgrounds, graduate of good schools. Ang basic document na hinahanap ay ang iyong passport, visa kung kailangan sa pupuntahang bansa, round-trip ticket at iba pang supporting documents. Kung may hindi tugma sa sagot at maging sa paano sumagot ang pasahero, i-refer sa second interview. Pero sabi ng immigration, hindi dapat maging dahilan ng immigration screening para maiwan ng eroplano. Sa pag-aaral ng GMA Integrated News sa datos mula sa immigration, mahigit 50,000 na Pinoy ang na-delay ang biyahe noong 2022. Mahigit 26,000 dyan may kulang sa dokumento at 392 ay posibleng kaso ng trafficking. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Balik Pinas si Golden Boy Carlos Yulo. Isa sa pinagkakaabalahan niya ang inaugurasyon ng isang bagong gymnastics training gym sa Maynila na sana raw makaengganyo pa ng ibang kabataan sa naturang sport. Yan ang tinutukan ni Oscar Oida. Kababalik bansa lang nitong Martes, pero abala na agad ang ating gymnastics golden boy na si Carlos Yulo. Nakailan lang ay nakadalawang ginto sa FIG Artistic Gymnastics World Cup Series. Dinaluhan niya ang pagpapasinaya ng Gymnastics Grassroots Training Gym dito sa Rizal Sports Complex sa Maynila. Siyempre po malaki yung maganda pong equipment. Tsaka dati po kasi meron po pero hindi siya ganun. Yung iba nasisira na po, tapos yung iba wasak-wasak po yung iba, like yung vault po tsaka yung mga foam and yung mga mats. Pero sa ganito po, sana mas maging interesado pa sila and mas ganahan sila na mag-practice araw-araw. Ang pasilidad para talaga sa National Gymnastics Team. Pero ngayon, ginawa na itong training center para sa mga nangangarap na maging national athlete balang araw. Tulad na lang ng 12 anyos na si Icon Balasan na nabuhayan ng loob. Bago kasi nito, kulang na kulang daw sila sa pasilidad. Kaya halos bilang na bilang daw ang pagkakataon niyang makapagsanay. Ang swerte din po namin na nagkaroon po kami ng ganitong gymnastic and papasalan po kami. At take note, ang mga gamit dito hindi basta-basta. Olympic standards ang kalidad at aabot sa 7 milyong piso ang halaga na dinonate pa ng Japanese government. Just push those new generation forward. And then I hope there will be more medalists in the Philippines. He wants a gymnast from the Philippines to go there to train free, and also gymnasts from the Japanese to come here. So we are going to work together. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Pinasinayaan ngayong araw ang GMA Ilocos Norte na ika-12 regional station ng Kapuso Network. Kung paano yan mapapanood ng mga kapuso nating Ilocano, tinutukan ni CJ Torida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patuloy ang tagumpay ng media giant GMA Network sa pamamagitan ng GMA Regional TV na walang humpay na naghahatid ng mga makabuluhang lokal na balita. Kasabay dito ang paglulunsad ngayong araw, March 17, ng ika-12 regional station sa bansa, ang GMA Ilocos Norte. Layon nitong mapalakas pa ang presensya ng GMA Network sa Hilagang Luzon. Ang GMA Ilocos Norte ay mapapanood via GMA TV5 sa Free TV, GMA Affordabox at GMA Now. Ito ang ika-5 regional station ng GMA Network sa Luzon, kasama ang GMA Dagupan, GMA Ilocos Sur, GMA Bicol at GMA Batangas. Ayon kay Oliver Victor B. Amoroso, First Vice President and Head ng GMA Regional TV and Synergy at Acting Head ng GMA Integrated News, ang paglulunsad ng GMA Ilocos Norte Station na isa sa mga pangunahing hubs ng GMA Regional TV
ay magbibigay daan sa pagpapalakas ng local news coverage sa Hilaga at Gitnang Luzon. Sa pamamagitan din nito, mapapatatag ang hangarin ng GMA Integrated News na maging News Authority ng Filipino. Bilang bahagi ng mga aktibidad para sa paglulunsad ng istasyon, nagkaroon ng pagkakataon ng mga kapusong Ilocano na makisaya sa Kapuso Mall Show, kasama ang mga sparkle artists at TikTok Clock host at All Out Sundays. Noong 2022, namayagpag ang GMA Network sa key regional cities. Sa ngayon, ang GMA ay may 5 regional stations sa Luzon, 3 sa Visayas at 4 sa Mindanao. Inilunsad ng GMA RTV ang newscast na GMA Regional TV 1 North Central Luzon noong Setyembre ng nakaraang taon. Sakop nito ang Pangasinan, Benguet, La Union, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Tuguegarao, Isabela, Baler, Olongapo, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra at Batanes. Kamakailan lang inilunsad din ng GMA RTV ang morning news na Mornings with GMA Regional TV. Ang GMA Regional TV ay mananatiling tapat sa panata na maghahatid ng mga makabuluhang lokal na balita na makatutulong sa buhay ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng responsableng paghahatid ng balita at impormasyon sa iba't ibang komunidad sa buong bansa. Para sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok, 24 oras. Trending online ang Navotas, hindi dahil sa baha, kundi dahil spot doon ang Korean actor na si Choi Woo-shik ng Oscar Award-winning movie na Parasite. Makichika kay Aubrey Carampel. Spotted ang South Korean actor na si Choi Woo-shik sa fishing capital ng NCR, ang Navotas. Ayon sa netizen na si Lloyd Kathleen Parungaw na may kuha ng video na ito, nakita raw niya si Woo-shik na naglalakad sa kalye sa labas ng kanyang bahay kahapon. Namukhaan daw niya agad si Woo-shik at gusto nga raw sana niyang magpaselka, pero bawal daw ayon sa mga staff na kasama ng aktor. Biro pa ng ilang netizen sa mga kumalat na litrato, the design is very Philippines o halatang nasa Pinas daw ang Korean opa dahil sa mga kable ng kuryente sa background. Hindi pa malinaw kung bakit nandito ang Korean actor sa ngayon. Kilala ang K-actor sa ilang sikat na K-dramas and films. Bumida rin siya bilang si Ki-woo sa Oscar Award-winning film na Parasite. Nasa horror movie na Train to Busan din siya at sci-fi film na Okja. Gumanap siya bilang si Choi Woong sa sikat na rom-com K-drama na Our Beloved Summer. Part din si Woo-shik ng Wooga Squad kasama ang kanyang besties na sina BTS member V, K-actors Park Kyung-sik at Park Seo-joon at ang rapper na si Peak Boy. Impressive din ang English language skills ni Woo-shik bilang lumaki siya sa Canada. Sa edad na 21, bumalik naman siya para ituloy ang kanyang acting career. Sa kasalukuyan, under siya ng label na Management Soup kasama ang ilang bigating Korean stars. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that's it for our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend mga kapuso! Friday na! Kalain mo nga naman, Miss Mel, Miss Pia, Emil. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. At ako naman po si Pia Arcangel, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.